Good morning. Mr. Chair, in addition to that, na sinabi po ni SDS, alam nyo, kahit pagbalik-balik na din natin ang mundo, yung ating pong former president, si Ferdinand Marcos Sr., malaki po nagawa niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na inakusahan siya na diktador at napatalisik siya ng ating pong mga kababayan, pero at the end of the day, we have to accept that he made a lot of things for the Filipino people. Kay former President Duterte. 18 pa po yun, October 18, yung reiteration ng invitation ninyo. Meron na po bang feedback from the PNP kung na-deliver man lang po doon sa bahay at may nag-receive nitong invitation? And second question, kung meron ding reiteration ng invitation kina Senator Bongo and Senator De La Rosa? Well, kasi dun sa previous invitation that we sent, I think, kundi nga ako nagkakamali, during the second or third Quadcom hearing yun, open-ended yun until we conduct these hearings. Open invitation po yung aming invitation. We only had to reiterate kasi para matagal-tagal na rin yun. This is already the 9th and going to be the 10th hearing of the Joint Committee hearing. So that's why we had to send and reiterate the invitation. Pero I understand may sulat din po kayo kay CIDG Chief Yes, we to did. ensure na may magre-receive, may feedback na po. As we speak, wala pa. Wala pa kaming nakukuhang feedback. But we had to course it through the PNP kasi sila ho'y nakakalam ng address doon sa area. And we always do that naman every time we send out invitations to personalities outside of Metro Manila. Ako, magandang umaga po. Habol ko lang po, hingi lang po na reaction dun sa parallel investigation na gagawin ng Senate dun sa EJK tsaka drug war. Well, kami, I'm sure narinig nyo na yung aming opinion tungkol dyan. Kami sang-ayon din kami dyan. No? In fact, mas maganda nga na magkaroon din ng isang parallel investigation dahil wala namang prohibition sa aming rules. And because of merong ganyang klaseng parallel investigation, we do expect that in sync ang lower house at saka ang Senate dito sa usapin tungkol sa EJK. We really have to come up with a law, no, para matigil at hindi na mangyari po itong mga ganitong klaseng extrajudicial killings. Now, my opinion, I'm sure may colleagues here, may co-chairs, meron din silang sariling opinion. Ang opinion ko, kung merong ang Senate, meron din ang House, ba't hindi tala natin pag-isahin, parang BICAM. Ang dating, isang joint committee hearing, nandyan ang Kongreso, nandyan ang Senado, at nandyan yung ating investigation. No? I think, mas malawak, mas komprehensibo, at siyempre, mas maraming mga intelligent questions na maitatanong ang mga membro nitong committee ito. So it has to be some sort of a joint, every time may SONA, di ba? Meron tayong joint session. Ito, ganun din gawin natin. Mas maganda sa tingin ko. I don't know. Sa tingin ko, priority ito ng mga mambabatas. Kaya kung uunahin nila yung personal na interes sa pamamagitan ng pagsabi na may kampanya kasi kaya wala sila, isa sa kanilang mandato at obligasyon ay itong ating ginagawang conducting an investigation in aid of legislation. Yan po ang aming trabaho. Yung produkto ng aming komite ay pinag-aaralan at pinag-iisipan po yan. Saka lalo na, Mr. Chairman, para mapabilis. Remember, 2 weeks ago, nag-file kami ng 2 bill. Yung pong declaring EJK as a heinous crime at yung isa ng pag-stop ng POGO. Now, kung hindi magiging sinking yung upper and lower house, pagdating sa ganitong klase ng investigation at bills na pinal natin, by December, ang order ng Presidente tigil. Kung hindi natin mag-aaprubahan yung POGO bill na we filed together with the upper house, mababaliwala po yung ating pong ginawang submission or filing of that two bills. Mas maganda po, para mapabilis po yung ating pong kilos, ay magsama na po ang Senado at ang Kongreso. Habol ko lang po. By the way, ipopropose pa namin yan
kung ano ang masasabi ng ating Senate President at saka ng ating Speaker of the House, no? It was just an idea na tinitingnan natin kasi para masabi na impartial itong investigation na to dahil tayong lahat, bawat Pilipino ay naniniwala na kinukundina natin ang mga pagpatay. Wala po siguro magsasabi dito na natutuwa sila mayroong pinapatay, di ba? So dahil nga ganito kalawak itong usapin na ito at itong usapin na ito ay isang usapin of national importance. Therefore, ang Kongreso, ang Senado at ang lower house ay dapat magtipon para talakayin itong usapin na ito at gumawa ng solusyon nang sa ganon ay hindi na maulit ito. Habol ko lang po, ibabalik ko lang ng konti doon sa kanina. Bukod po ba doon sa pagbili ng lupa, meron po bang ginamitan ng ibang peking birth certificate para makakuha halimbawa ng gun license tsaka ng driver's license? May ganun po bang nakita yung Quadcom? Hello, lahat po. It all started with LCR and PSA. Pag may PSA na po, papasok na po yung LTO. Lahat na, and that includes passports. So, lahat ng mga government IDs and passports, doon talaga nagsimula doon sa LCR at saka sa PSA. So meron pong na-discover na ginamit yung pagkuha ng gun license, ginamit yung peking birth certificate? I think sa case ni Tony Yang, kay Tony Yang, recommendation is Cudero. Recommendation yata ni SP yan, ano? And of course, we respect that dahil sila naman po ay bound by their rules. Eh. Ganon din kami dito sa House. Well, kasi hindi pwedeng siguro, naisip nila na hindi pwedeng si Senator Bato because he's being implicated, no? Bilang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa Senate. That's why siguro naisip ni SP na ilagay sa Blue Ribbon at si Senator Coco Pimentel magdi-lead. Sir? Hi sir, good morning po. Rose po sa UNTV. Sir, we're preparing 2 scenarios tomorrow for the Quadcom hearing. Kung mag-a-attend si dating Presidente Duterte, how do we prepare for it? At kung hindi siya dadalo, what do we expect? Do we have new witnesses to present that will corroborate the reward system of the anti-drug war? That's a good, tough question. But the chairman of the Committee on Human Rights will be able to answer that. Congressman Benny. Magandang umaga po. Sorry sa pagiging late. Anyway, bilang chairman po ng Committee on Human Rights, noon pa, naisa naming imbitahan ng ating dating Pangulo to appear. No? Not a person na inaakusahan namin, kundi bigyan ng linaw talaga ang lahat ng mga bagay na ito. Particularly yung EJK. Pagkat binanggit naman ni Colonel Espinido at ng mga ibang mga kapulisan natin na talagang may EJK. Ngayon, kung halimbawa hindi makakadalo ang Pangulo, ine-expect namin siyang dumalo sapagkat sinabi naman niya sa media na if he is invited, ay darating siya. Kaya palagay ko sa akin po, walang pagdududa na he might come. Kung di siya tumating, meron pa po kaming mga witnesses na talagang magsasalita patungkol sa mga bagay na ito. Chairman, padagdag ko lang po. Actually, yung invitation ng Presidente nung nakaraan pa yan, and to invite him once again in tomorrow's hearing is just normal, no? He's just one of the resource person that was invited in previous hearing. Now, kung question of preparations with regards to proceedings, I think yung preparation is still normal because we treat the former President as one of the resource person that will shed light on the issue of AJK. Good morning. Mr. Chair, in addition to that, na sinabi po ni SDS, alam nyo, kahit pagbalik-balik na din natin ang mundo,
yung ating pong former president, si Ferdinand Marcos Sr., malaki po nagawa niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na inakusahan siya na diktador, at napatalisik siya ng ating pong mga kababayan. Pero at the end of the day, we have to accept that he made a lot of things for the Filipino people.